Good evening mga kamotor lover sa ating panibagong episode sa ating video. Bali pumunta tayong La Union. Bali ito, ini-edit natin yung pagpunta natin nung isang araw dahil binisita natin yung ating mahal na ina. Ito yung mama ng aking asawa dahil syempre matanda na sila at medyo nanghihina na. Kaya binigyan namin ng oras na bisitahin dahil matagal na hindi kami nakababa. Yung last na pagbaba lang namin ni Mrs. noon yung nasa ospital yung aming ina. Ngayon, ilang buwan na naman yung napakalipas saka kami nakababa dahil nga syempre busy tayo. Marami tayong inaasikaso rito sa Baguio at syempre may pasok pa yung mga bata kaya hindi kami nakababa. Kaya nung nakita kami ng aming ina na bumisita, nakita namin yung saya sa kanyang mukha. Halos mapapaiyak siya dahil nga sa miss niya sa amin. Medyo lumakas yung kanyang katawan yung nakita kami. Kaya ang masasabi ko na kapag na ang pinaka-importante sa lahat ay yung makita tayo ng personal, di ba? Hindi kailangan yung material na bagay na ibibigay natin sa kanya. Kahit na gaano man kasarap yan, kahit na gaano man kamahal yung ibibigay mo, hindi na niya ma-appreciate yan. Ang talaga ma-appreciate niya, yung presensya. Yung personal na nandun ka, makita mo siya, mayakap mo siya. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Kaya, ang masasabi ko sa mga anak niya, yan, bigyan natin ng oras na bisitahin yung ating ina. Habang nandyan pa siya, ipakita natin yung pagmamahal natin sa kanya. Dahil isipin natin, di ba, ilang buwan na buwat-buwat tayo sa kanyang sinapupunan, pinalaki tayo ng pagmamahal, pag-aaruga. Kailangan in return, kailangan din natin ipakita sa kanila na mahal natin sila, yung ating mga magulang. Dahil kung wala sila, wala tayo. Kung wala yung aking mother-in-law, wala yung asawa ko ngayon, siyempre wala si Erica, di ba? Kaya pakita natin yung ating pagmamahal. Hindi importante yung material na bagay. At isa pa, nagpapasalamat din ako sa ng aking pamilya na sa aking aber na si Roger Katbagan at siyempre yung kapatid ng aking asawa na si Hilda Katbagan dahil sa pag-aasikaso sa aming ina na nandun sa probinsya. Kahit na wala kami doon, sila ang nag-aaruga. Ibinibigay nila lahat ng kailangan ng aming ina. Kaya, ganoon mga boss, tayong lahat, mahalin natin yung ating mga magulang hanggat nandyan pa sila sa ating tabi. Dahil kahit na anong gawin natin na pag-iyak-iyak, kapag wala na sila, hindi na nila mararamdaman yung pagmamahal na yan kapag wala na sila. Kaya habang buhay pa sila, ibigay na natin yung pagmamahal. Hindi kailangan yung material na bagay, kundi personal na puntahan natin, pasyalan natin. Magkipagkwentuhan tayo sa kanya para masabi rin niya yung kanyang saloobin, makita tayo, di ba? Kasi alam naman natin na hindi nahahaba yung kanilang buhay, kundi umiiksi. Di ba? Kasi matanda na sila dahil 85 years old na yung aming mahal na ina. Kaya Nanay Ason, magpalakas ka. Sa next, bababa na naman kami dyan. Kasi plano ko nga, bababa ako doon dahil magkakamping ako. Doon din kami matutulog ni Mrs. Para sa ganun, makahiga rin ni Mrs. yung kanyang ina. Dahil si Mrs. kasi mga boss, sila ang bunso niya. Yan, siya ang pinakabunso lahat sa kanyang mga anak, yung aking asawa. Kaya mahal na mahal namin yung aming ina.
narito rin yung bahay na nakikita nyo rito. Ito rin yung bahay ng aking Tito Ninong na si Uncle Leonie. Yan, Villanueva. Ito yung ninong ko. Diyan ako kinasal sa bahay na yan, sa lugar na yan. Mga boss, ito na yung mother namin na pinasyalan namin dito sa baba. Si Nanay Ason. Manutawin yun, Nay? 85 na. 85 yun? Oh, 85 years old na. Sana makaabot tayo ng ganon. Si Nanay, nanghihina na katapos nahilo siya. Parehas kami ng sakit. Para sa akin, nahilo na rin. Ito mga boss, ang mahal na mahal namin na ina dito sa Pungpong. Mama siya ng aking asawa. Kaya siya yung nanay namin dito. Mabait siya. Siya rin yung nag-aalaga kay Erika nung baby siya. Kaya si Erika, love na love niya si nanay. Nanay niya, hi kayo mo, Nay. Yan. Nanay. Yan na. Ay, chocolate kayo na yan. Matagal kasi mga boss na hindi kami nakababa rito sa La Union dahil nga siyempre busy tayo sa trabaho. Kaya ngayon, nabigyan na namin ng oras na pagbaba namin. Ito si Nanay Ason, yan, Corazon Kalunghi, La Rosa, no, Nay. Yan. Babay kayo namin. Yan na. Yan na mga boss, bali binisita natin si Nanay ngayon. Pauwi na tayo ng Baguio. Pero tayo, bago tayo uwi, siyempre dadaan muna tayo rito sa ilog na maliligo daw yung mga bata. Yan. Ito na sila. Dito kami pumunta. Yung bahay na ito, bahay ng hipag namin. Yan. Ng mga bata. Oh, what will you say? Hello. Hello. Okay. We're going. Ah. Bali, pauwi na kami. Siyempre, dadaan muna tayo ng paliguan. Maliligo tayo. Bali, kasama ko rito sa sasakyan, siyempre si Mrs. Yung mga bata, nandun lahat sila sa sasakyan ni Daloy. Yaman.
din natin yung ating tito na si Uncle Norving dahil nga may sakit din siya. Yan, kaya pinuntahan din namin, kinumusta rin yung kanyang kalagayan at siyempre pati yung kay tita, yung asawa niya na si Auntie Ingay dahil nga may sakit na rin sila. Siyempre tumatanda na kasi mahal na mahal ko yung mga yan. Yan na mga boss, bali nandito rin tayo sa sa ating uncle at saka auntie. Yan, dinaanan din namin dahil pare-pares na kaming may mga sakit. Kaya ito sila, gusto ko silang i-meet. Yan, ito yung ang tita Inday ko. Inday ng buhay ng uncle ko. Yan. Sa Uncle Norbing. Siyempre yung pinsan ko na si Emily. Yan na, nandito kami. Ayan. Ngayon mga boss, siyempre pauwi na kami dahil naggabi na. Gusto pa daw maligo itong mga bata. Kaya paano mga boss? Kita-kita lang tayo dyan sa daanan. Yan mga boss, bali hindi na tayo nakapagligo sa ilog dahil nga nagabihan na kami. Yan o. Kita nyo naman yan, gabi na. Siyempre hindi na namin makikita at saka delikado para sa mga bata na maliligo pa kami yung ganitong oras. Kaya hindi na. At least nakapasyal naman kami rito sa probinsya. Say hi na lang Raya. And then Diana. Hello. Yan. Yan yung kasamaan natin, yung nasa harapan. Hindi na natuloy yung pagpal natin, pagligo natin sa ilog.